Okay, bagmanin lang sa tayo amin, kapaksa. Kaya di ako dyan sa Tima Daya, ipanagtuloy di service tayo, when di fellowship tayo. Kaya tagyaman tayo, oray pa imay nga agsoro kanya tayo for our lecture. Just before that, integ na dito yung pang-introduction tayo kanya na ipet. Nayanak iso na AJ Mindanao. And then, nag-ispila AJ BBSI, 1994 iso na nag-graduate. Iti rason nga nakaumay iso na dito yung Northern Luzon, gapo na nag-intern iso na hinig kabayan. And then after iti graduation, nagpastor iso na AJ Payumbong Fundamental Baptist Church. Kaya dahil iti tanong anak na, kaya may isang asawa ni Ma'am Maureen, and then saved by grace. Sir, dawatin tayo, Pastor Jane. Salamat, Chairman and Bishop Bernie. I praise God for this opportunity. Yang manakmat yan, tiyapo, do tayo. Ang pamuti history ni Benguet Fellowship ng 1993 na nag-intern na dito yung Kabayan, at na-agro-grugi iti fellowship, iti Benguet. So nati-leader ni Pastor Caroy, advisor ni Pastor Dawal, Eric, then I think first chairman, Alvarez, Pastor Alvarez, manak na kamali. Siya nagsulsula, kahit na secretary. Ino-admit kami para maayos na gijay parang registration. J-Sec and Dalumapay. Tapno na-encourage sa gijay young pastors ini. Kasla kanya grupo kami, tapno mai-register. Madaan tayo ito kumpleto na at least ada license akan Dalumapay. Ang pamon mo na nagbalinan na jay. Now, ada tayo dito 2025, fast forward, partak niya, at ano kayo. Hindi kabayan, dalang tanong na fellowship, sangal, kabayan, and bibak. Kasi ita tayo, mayroon na. Praise God. Awan pa'y bukod. Daminak ng grupo ini. Of course, tika-fellowship hindi kasi dyan, hindi ka ang tamo. Wakar, the community Baptist Church. Pastoral. Kakabsat, makita tayo na nag-try, in Mabante, itrabaho ni Apo si grupo tayo. And our group, as connected, ijay association tayo. Protektaran tayo. Padan tayo, di pa nagmay-maysa na talaga. Dahito yung grupo na talagang madaydayaw ni Apo Diyos. So I believe, dahito yung team na napili yun for this year na fellowship. I think dua kayo na business ng fellowship di may isang natawin. Kada kami ijay Biskaya, sinubukan din namin ang ganitong style sa Benguet. Dahil dito naman ang karamihan din roots ng taga-Biskaya Fellowship. Pero mas malalawak yung lugar namin doon at maraming parang malalayo kasi kunti pa lang ang church sa Quirino. Nandito yung pastor ng DBB, nakita ko Pastor Bruno, and then the outreach na matatay kay Quirino, hopefully naisin na dati Biskaya, mga dato tumakder niya, mga fellowship na yun. Then kagrupo ni Paita Tapi, Isabela,
then Ifugao. So, pat nga probinsya. Tiga grupo tayo dyan. I-bulk niya, i-fellowship kailangan na ado at ito yung Nueva Vizcaya. Almost 30 churches and missions. Nagyaman tayo, nag-grow na dyan trabaho dyan Nueva Vizcaya. Kami nag-start kami ti church planting dyan Bayunggo, the capital town. The history ni dyan, Nueva Vizcaya, of course, Bilanse or Taguep, ito ti the mother, DBB, then Bruno. So dahil dyan, churches na bangon ni Ako Diyos, of course, through Pastor George Tigda, the father of Vizcaya Mission. Priyantay ni Pastor George, may isang patriarka, ipamati tayo ng nagsasakit matisunod na. At least, ada preacher tayo tata, si Bibiyag Pay, Taraki, patriarka tayo lang ni pamati Pastor Domingo. And it's joy to hear the history, the ministry, and the Benguet, and Northern Luzon as well. But talagang I started my ministry here with the Benguet people until the Lord led us to Bayungbo, where we planted a ministry to gospel. And we thank the Lord with my family, of course my wife, nasa taas sila, mga pastor's wives. Nagtutulong yung misis ko doon ng kunting livelihood, community livelihood para sa mga pastor's wives, para makatulog na sa ating mga pangailangan, mga household chores, mga gawain sa bahay. So, tapos yung kanilang pinag-aaralan doon, mga organic na sabon. Kahit ang organic na sabon, hindi tumabla sa mukha. Ganito na talaga. Tingnan nyo na lang si misis ko para ma-promote ko yung sabon na ginagawa. Tapos ko na ni Pastor Domingo, awan makaabak ti pinapintas ni misis ko kano. From his end agad. Anyway, when the Lord called me as an intern, talagang ti-decide ko agawin ko may J.V. Danao. Kay Jayak na talaga. But the Lord has another plan. The Lord's plan prevails. Hindi na ikamat dito'y. Nasawa dak dito'y. Nung ginunbins ko na yung pamilya ko, asawa ko, nauwi na kami ng Mindanao, ayaw naman niyang sumugal sa Mindanao. Ako na lang ang sumugal. Ako na lang ang nag-giveaway. And I thank the Lord, it's a sovereign plan. And through the years, more than 25 years na pamilya namin, nagsasama kami, God gave us 3 children. And we praise the Lord. They are still in the school. Yung panganay namin, nag-aaral din sa Bibesanay, pero hindi niya pinapos. Kaya pag tinatanaw ko ng mga kaibigan pastor, kami na Pastor Domingo, nagpintuhan, anong plano mo sa anak mo? Sabi ko, pinag-pray ko talaga, Pastor, na hindi mag-pastor yung anak ko. Kasi nakita ko nga ikinarigat ni Pastor, no, hangay nga ma-prepare, nakita ko ni example di Bible, Jesus Christ was a carpenter. Marunong siya sa gawang practical. Jesus Christ was also a healer. Doctor, so maganda kung may profession pala. Palagay ko lang, sa akin lang yun. Kaya sabi ko sa anak ko, unahin mo yung gusto mo, then hopefully God will prepare you. Aral ka naman ng foundation mo sa BPSI for 2 years. Siguro hindi lang maganda yung experience niya doon kasi nung nag-aral siya sa BPSI, pinikwento siguro ng mga teachers doon yung buhay ko. At sabi niya, ano ba yung sinasabi nila patungkol sa'yo? Ano siya? At sabi ko lang sa anak ko, pasensya anak,
Kasi unbeliever pa ako noon. Nung nasa Biblia sa'yo. Mga kapatid, because our team is so impossible without Christ. The lesson given to me cannot be seen in anybody else. Sa mundo na ito, sa mundong ibabaw, kung wala tayong relationship sa Panginoon. The Christ-like living pursuit is, sabi nga ni Pastor Domingo, process. But by God's grace, in plano amin ni Apo Diyos na ito'y para kada tayo. Because this is the only way we can impact o tayo maging impacto sa mundo na ito. Dalawa lang yan. Whether we are the one disturbed by the word or we are the one disturbing the word. Whether we are the one giving godly impact or we are giving bad impact or influence. It's good to see that our churches today, ako habang nag-observe ako, sa mga churches natin, it's always run in the family as a family church. We go to church as a family. Lalo pag nawin natin yung tatay, nanay, mga bata. But the problem is, it stops there. It stops in the family affair. Pagdating sa church, pagdating sa message, pagdating sa discipleship, yung mga anak, bigyan ng cellphone, bahala na kayo dyan. Diyan na lang kayo. Si tatay, maraming iniisip na business, maraming inaasikaso. Hindi, napuputol ang cellphone pa rin. Cannot concentrate. And even the mothers at times. But, we need to teach our people that Christ-like living. Ay, distribute ko yung aking lesson. Pakitingnan nyo na lang. Kulang yan, pero yan na yung lesson na pinahanda sa akin ni Pastor Chairman. Sinikap ko lang na pag-aralan. At sana sa biyaya ng Panginoon maging tulong sa atin lang. Okay lang, Ed Branaw. At least, andyan yung mga Bible natin. Okay? Okay. So, i-discuss ko yung dalawa, then mamaya hapon kung may time tayo. Ano yung makaya natin para share natin sa mga buhay. Okay. So, pursuing Christ-like living, yung ating key. It is pursuing because we need to attend to it every day sa buhay natin. Salvation is just the part of God's calling. We're called to serve, to be saved. Then God called us to grow in that salvation. And this is where we put our heart and our mind in this lesson. Okay? So, pursuing Christ-like living is so essential today. We are the group that is the center of, I believe, attack of the enemy. That's why even our pastors are led astray, are leaving the ministry. Many of our trained Bible schools students are not serving, are not in the ministry. Marami din tayong mga members na hindi talaga involved sa ministry. So, basically, yung Christ-like living will teach us today that it's a mission to fulfill sa buhay natin. Talaga ang
ang pinaka-pursuit ng Panginoon. Ito talaga ang pinaka-design. Ito talaga ang pinaka-layunin ng ating Panginoon. And thanking the Lord, marami tayong pastors dito. Because to become Christ-like, I think marami, pero nag-stick lang ako sa tatlo. May mga bulletin dito, sulat nyo na lang ito. Wala din sa notes natin. Pero number one, we thank the Lord because we have this Bible. We have the Bible. We have this book. The truth. This is the only way we can be Christ-like. Ito lang talaga. That's why in our churches we give time so much in Bible. We study the Bible. We learn the Bible. We open the Bible. We talk about the Bible. Because ito lang talaga ang magpulot the truth. Nothing else. Eh kami mga pastor, sinisikap din namin. Hindi man kami magagaling talaga sa, siguro sabihin natin, no, sa pananaw or level ng katalinuhan ng iba. And we thank the Lord, no? God gave us the opportunity to be called His servant. Okay? Pag-pray natin, ang pastor natin talagang mag-grow. No? Ako'y mahina din kung simula sa pag-aaral sa Bible. Hindi ako kaanong masipag. But as I grow, this, no, yung pagiging kulukoy ko na nadagdagan kunti ng pagiging good boy. Natuto ako sa Bible. Oh, the truth, number one. Number two, God gave us godly mentors. God gave us coach, pastors. Yan, yung police kanina nagsabi, like coach. Kailangan talaga lahat ng coach. Kailangan may mentor. Ako, may mga mentor ako ng mga nanay. No? May mga mentor ako ng mga young people. Tinuturan ako sa technology. No? Nahina ako dito. No? And that's why my children knows technology than me. No? Pag nag-order ako sa Lazada ng sapatos, ang dumating, dal ng sapatos. Na-scam ako. Ang dami naman like, sabi ko sa anak ko. Eh, Dad, magtanong ka sa amin. Mag-order ka ng magandang gamit pag dumating, cute gayam. Ang laki sa picture. Kasi I'm not good in technology. But I have a coach with the young people. We need a coach. No Timothy without Paul. No disciples without Jesus. It takes time. No Joshua without Moses. No Elisha without Elijah. No Timothy kung wala yung mga lolo. Ay, lola niya at nanay niya. Eunice. At mga kasama niya sa buhay. Mga kapatid, praise God, in Ephesians chapter 4 verse 11, God gave us mentors to teach us, to guide us. And let us praise the Lord for our leaders, our pastors. Papasalamat tayo sa Panginoon sa buhay ng ating mga pastor. The truth, mentors, yan. Of course, number 3, we praise the Lord, we have a community. Andito tayo, a growing community. Kakaiba tayo ng community. Kasi tayo ang community ng mga patay dati. The church was not born to make you good people. There are good people in the church. There are good people in the Catholic Church. But they are not saved. They're still dead. Kaya naniniwala ko sa mga Baptist Church. Baka mas ligtas pa yung aso. Kaysa baka sa langit, mas maraming nandoon na alaga na aso na Baptist. Kaysa mga Kristiyano na hindi talaga tunay na Kristiyano. So we need to understand, no, that we are a community of believers. Amen? Amen. That's why there is only one word. Christ-like living, no, has to focus on one word, and that is the word of Christ, the word of God. There is no
two works. There is no three works. No? There is only one work. And this is the work of the ministry. Singular. Kaya walang pwede magsabi, work kasi nilalaan yung nasa Bayongbong. Yan. Work kasi ito nung unang mga pastor. Hindi pwede away-away tayo na sabihin natin na hindi naman namin work doon. Ibang may work doon. And that's why we are always attacked by the enemy. And the enemy is so good in this deception. Doon tayo natatalo. So, in understanding this lesson, yan, sa ating outline dyan, magsimulat tayo sa warfare ng pursuing a Christ-like living. Pursuing a Christ-like living. There's a warfare. The moment you wake up, adak ubat. May kira. Whatever you decide, to serve God or to listen to the enemy, there is a war. There is a so-called world war in the Christian life. From the beginning, you got saved. Yeah, the time you accepted Christ. Mark chapter 4 verse 15 says, and when the sower sowed the seed, sabi doon, immediately, hindi sinabi doon na after 24 hours, after 3 days, after 1 week, the enemy comes and steals the word that was sown. So makita natin, immediately, the enemy, Kaya what separates this community to the other side of the community is simple. You have Christ. They don't have. That's why you are the attack. We are the attack. The church, sabi nga, the Jewish, who should be the promoter of a living God, tinawag sila ng Panginoon. Naipasa ito ngayon sa mga mananampalataya, iglesia. Romans chapter 10, the church. Romans chapter 11, para inggitin, yung unang mga tinawag ng Panginoon ng mga Jews. Kita natin sa Bible. And Satan is on the warfare with us. Para bang, kung may hindi natutuwa sa atin ngayon, Satanas talaga. Parang sinasabi sa Satanas, wala na akong magawa sa mga tao nito. They have Christ. God accepted the offering of Christ. They are saved eternally. I will destroy them. I will never stop until the rapture. That is why there's a warfare every day. So, first in our outline there, in Acts chapter 4, i-base ko lang dito, kasi mission kasi yung Christ-like living. Para gamitin na lahat ng Panginoon, i-understand natin ito, luwain natin yung pattern ng gibak ni Satanas sa buhay natin. May tatlong bagay dyan. Wala na dyan sa notes, pero iyan ko na lang. The pattern has three things about it na maunawaan natin. Satan always use intimidation. Intimidate na tayo. Totoo ka bang ligtas? Totoo ba yung relationship mo? Parang nagsinungaling ka kanina. Pastor ka pa naman, nanood ka na hindi ka nag-aral. Tapos naghanap ka na lang sa YouTube. You're not qualified. You are dumb as the world. Intimidation. He will intimidate us. And that's why maski kami mga pastor na intimidate din pag tumayo sa inyo. Kasi yung size. Sinusukat-sukat nyo ang mga pastor natin. But praise God. Namin mga tumatayo pa rin na pastor. Nagpapatuloy pa rin sa ministry. Papatuloy sa paglilingkod. Number 2, not only intimidation, but Satan used indignation. In Acts chapter 4, iksan nyo na lang Bible nyo, Acts chapter 4, tingnan nyo. When they started to preach the gospel, to live for Christ, yan, nakikita natin,
Namuhay na sila para sa Panginoon. Di ba? Actually, Acts chapter 4 is ilang days pa lang na napako si Kristo sa krus. Nabuhay siya muli. Nung napako siya sa krus, then 3 days, nabuhay siya muli. Then bumalik sila dito sa temple courts. No? Acts chapter 4. Para ano sabi dyan? Acts chapter 4. According to verse 1 says, so they can speak, sabi dyan, mangaral unto the people, unto the crowd, at kasama doon, the priest, the captain of the temple, kasi andun din sila. No? Yung mga kaaway ng Panginoon ito, yung mga nagpapako o nagpako kay Kristo sa krus. No? The Sadducees, the word came upon them means, no? With indignation. They came upon them. Is a harsh in the Greek, no? It is full of, sabi ito, greed, verse 2. Galit na galit, no? Nagningit-ngit, yan ang ibig sabihin niya. No? Anong dahilan? Ito. Ipinapamuhay nila ngayon, yung pinapangaral nila. No? Natutunga, no? Na si Kristo nabuhay sa mga patay. Si Kristo ang nagbago sa kanilang buhay. They're not there as good people. They are there because they were dead and now they are alive in Christ. That's what separates Pico Fundamental Baptist Church and our like faith churches from other religious group here in La Trinidad. Maybe other churches, other group, other religion are making their members good people. But Baptists and real people of God are here because we are made alive. We are changed. We are transformed. Sabi ni Pastor Domingo, from darkness to light. Kasip ni din. Ijay Lawa. Kalawag na. Siya niya Ilocano. By the way, di makilala talaga Ijay Mindanao. I was 23 when I had my internship. Actually, the internship ko talaga ay kung Mindanao. I was parang naipula niya. Kasi yung pupunta doon sa kabayan na gusto nilang papuntahin ay ayaw pumunta, no? Parang umalis. Dahil nakakumit na ang BBSI na magpunta lang ng intern doon. Parang pinakamala sa kong pinadala. Sabi ng aking teacher, si Jose, Jen, ikaw na lang pumunta sa kabayan. Eh, hindi naman ako sociologist. Hindi ako mahilig magbasa ng mga socio-places. Sabi ko, binggit sir, may binggit ba na lugar? Oh, Jen, igurok ang tawag. Sir, igurok? Kinabahan talaga ako kasi hindi ko alam sa Mamlaitin, manang namin ko sabihin sa'yo, manang ito namin ito. Kunti lang. Mamlaitin subject. 4 years sila nag-aaral na sa siguro pa klase ng Mamlaitin. Lalo ako natakot ko sinabi siguro. Sabi ko, sir, doon ako sa Mindanao. Sabi niya, hindi, Jen. Alam yung kailangan daw nila doon sa pinggit, sa kabayan. Kahit di marunong mag-preach, basta marunong mag-basketball. Yun lang ang ginawa ko sa BBSI, nag-basketball na nag-basketball na nag-basketball. Kaya nung nag-graduate ako, ang BBC ko doon, Basic Bible Course, Basic Basketball Course. Multi-awarded ako doon. I was saved in a Bible basketball ministry. Doon ako nakikita. Kaya nasa kabayan na ako, nagulat din ako na napakalayo pala ng kabayan. That was 1992. 93 ng 93. Wala pang kalsada, kalilindo na yun. 93. So, may kalsada pero puro ilog pa nun. Ang biyahe noon, pag naiwanan ka ng dagwa na parang tuspuro yung korte. The next day ka na. Pinaka-short lang ako kasi pulok ko yung pagkakas.
biyahe naman, naka-shirt na. Tapos yung bag ko, yung parang dapol ba, parang sako. Pagdating ko tuloy sa kabay, nakala nila nagtitinda ng kaldero. Napakamalas ng loob. Tapos, siyempre, welcome nila ako. Culture shock. Kasi hindi naman culture, right? Nag-prepare sila ng pinippikan. Nag-culture shock ako. Sabi ko, mga unbeliever yung mga tao na ito. Bago patayin yung manok, ipikpikan pa. Papahirapan ng papahirapan. I was so culture shock. Pero sabi nila, upo ka lang, hindi kami mga unbeliever. Kasi sa amin, dilitan mo lang ng papahirapan. So, gusto ko nang bumalik sa Bibisay kasi sabi ko sila, parang hindi ito hindi ito tugma sa lugar ko. Parang hindi ako pwede dito. Mag-away lang kami dito. Taga Mindanao pa naman ako. Daling ko yung gera ng Abu Sayyaf. Wala naman akong dugong Abu Sayyaf. Pero ugali marami. Kaya nung naparte na, sugaw ka lang. Rama ng tunay sa bawah. Kahit imasan yung rama ng taras. Kaya nawala yung shock ko na. Kaya nung nakauwi ako ng Mindanao, sabi ko rin sa mga kapatid ko na taga Mindanao, kasi ako yung medyo panganay na lalaki, malibig ko. Medyo namatay kasi magulang namin maaga. Iwa-iwa lang. Siguro, may mga bunso ako yun. Naiwan pa doon sa Mindanao. Hindi naman nagkabusaya pa. At malapit lang kami sa isang Baptist church. So nag-loading sila po. Pinaluan ko sila. But anyway, umuwi ako sa Mindanao. Sabi ko rin sa anak, ay mga kapatid ko, sige, kuha kayo ng manok. Yan yung tito. Pastor na tong manong nyo. Good boy na. O ikaw. Kadin, hawakan mo yung paa. Ikaw, paa. Ano sa ulo? Huwag ka ng stick. Umiiyak yung mga kapatid ko. Pastor naman ito. Pula kang hawak. They were culture shock. Kami ginagawa yun. Hindi na galing ito sa mas mabait ka ba nung hindi ka pastor? Ngayon na pastor ka na, kiniklaim mo ba na may niligtas ka ng painubirigasyon ka? Bakit mo pinapahirapan ang manok? Sabi ko, relax lang. Mamaya matikman ninyo. Kaimasan na sabaw. Ayun, natikman na nila. Nawala yung culture shock. Mga kapatid, no? Makita natin na talagang ang buhay natin, no? Hinahamil talaga tayo ng kaaway. Tignan nyo, sa ating talata. Mabuto tayo kayo saan. Acts chapter 4. Yan. Verse 2. Being greed. No? Grabe ang sanglibutan. No? Grabe ang kaaway. Grabe si Satanas. Actually, may basahin ako sa inyo, ha? Revelation chapter 12. Very quick lang. Okay mo na lang. Isama ko na lang. I-lista nyo nga. Revelation chapter 12. Hindi ito kailangan ng interpretasyon. Papahirapan pa natin sarili natin. This is very clear, no? In Revelation chapter 12. Verse 9. Tingnan ko sa verse 9. Sabi ng verse 9 of chapter 12. Okay. Sabi ng verse 9. And the great dragon, you see? Dito na, no? Was cast out. The old serpent, isang tao na ito, isang kaaway na ito, called the devil. So, kung isano na tayo. And Satan, yan. Dragon, old serpent, devil, Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels was cast out with him. I'm going to jump in verse 13. Sabi ng verse 13. And when the dragon, the serpent, the devil, Satan, he persecuted the woman. Wala na tayong duda dyan. The church. The woman.
the church, who believed in the child, no? Who brought forth the man-child, no? About Jesus Christ. Of course, Mary ang sinasabi yan, pero ito, verse 14. And to the woman, were given 2 wings of a great eagle that she might fly into the wilderness and her place where she is nourished for a time, times and half a time, from the face of the serpent. Ito yung kwento ni Jesus Christ. Ito na, verse 15. And the serpent, the old serpent, the devil, cast out of his mouth water as a flood. Jesus is a water. The word of God is water. Satan also has a water. And his water, according to verse 15 in Revelation chapter 12, is not only a water, it's a flood. Babaha ang kanyang salita after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. Spiritually, technology is so available today na pwedeng gamitin sa tama, pero maraming panahon nagagamit sa hindi tama. Kami mga pastor, malaking tulong sa amin ang technology. Dahil marami ka nang pwedeng i-research ngayon. Just click. Just open godly authors to help you in your study. But in that course, internet and technology always feed. No, hanapin mo ka ngayon. Iyaharap na sa'yo kaya. Parents, tayong mga leaders, o mga magulang, i-supervise talaga natin ang ating mga anak sa kanilang cellphone, sa kanilang technology. Because Satan will devour our children. So, yan yung pattern. Indignation, intimidation. Then in Acts chapter 4, not only that, but we can find here injustice. Bakit? Ang sabi ng verse 3, and they lay hands on them. And they lay hands on them. Sinaktan sila. Actually, ikukulong na sila dito. At susunod na dito, papatayin sila. Diba? Pinersecute sila. But here's the blessing. Howbeit, verse 4, many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. Yes, there is a pattern of the warfare. The Lord does not stop in serving the Lord. It does not stop in growing like Jesus Christ or be Christ-like. Number 2, makita natin dito, the power, no, in the warfare or of the warfare. Makita natin ito yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon. I'm going to jump on verse 8. Ang sabi dyan, yes, they were persecuted, no? They're in the warfare. Verse 7, verse 8, then Peter filled with the Holy Spirit. Number 1 pattern, number 1 power is the infilling of the Holy Spirit. Tutulungan tayo ng Panginoon. God Himself is the one that will help us. Infilling. You will be filled, controlled, directed, empowered. Sabi natin. Yan. That's the power ng warfare. Kaya pala, pinapaitutan ng Panginoon para mag-aral tayo. No? Maging matibay tayo sa ating dedikasyon. No? Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga leader ng iglesia, no? Kailangan namin mag-grow. Hindi pwedeng patsamba ang aming tuturo dito. Accurate. No? Dapat tamang interpretasyon. No? Hindi yung kahit ano na lang ang ituturo dito. Mayroon dapat format ng Word of God na mag-grow ang lahat. That's the infilling of the Holy Spirit, guidance of the Holy Spirit. Number 2, not only infilling of the Holy Spirit, but in verse 13, ang sabi dyan, when they saw the boldness of Peter and John, the disciples, they perceived that they were unlearned, ignorant men,
They marveled and they took knowledge that they had been with Jesus. Not only in feeling, but the power is identification with our Savior. So, we are filled, we are now identified. Ang ating buhay dapat, sa panahon ngayon, crisis, ang normal ngayon, sa gobyerno, ang kurap. Pag hindi ka kurap, abnormal ka. And I can see, marami dito, bright future for you. Maaaring bigger churches are given the gift of beautiful faces, young people. Baka papakasawa ka ng kontraktor. God is preparing you to be the secretary, to be the mayor, barangay captain, magpigyan mo na kasi. Barangay councilor, leader ka talaga sa community. Eh kung bibigyan ka mas mataas, who knows? One of us here will become the new congressman. Igurong naman. Tama? Go home, Mindanao. Igurong, igurong. But let us pray that an igurong that has a fear of God, a Christ-like living. Kasi yun yung kailangan, identify sa kay Kristo. Ang problema, ang daming politiko, identify ka Kristo, pag wala pang butuhan, pag nagbuto na, nanalo na, wala na kay Kristo. Diba? Compromiser na. No? Nakalimutan na yung mga pinangako, nakalimutan na yung kanyang kwento na testimony. No? It becomes a mess, no? In our community of believers. That's why, hindi na nagbutuhan. Politiko kasi. Kristiyano, yun naninilig. It's always a mess. But we can turn our mess today into a message of God's mighty working by identifying our children. Yung ID nila, Christianity. Yung ID nila, umawag na ni Kristo. Ang sabi dyan, they identify themselves. They marvel. Yung mga matatalino, napulat sila. Unlearn ito, ignorant. Di ba? And that's why, pag ginagamit siguro sila, Pastor Vic at yung mga, sila Pastor, ako nagtuturo din no, sa Vizcaya. Sa ano ako, provincial office ako, no, na nagtuturo. Pag bishop na kasi, pang provincial office mo. Bishop. Hindi, mas biblical yung bishop kaysa senior pastor. Sa Bible lang senior pastor. Baguhin mo yung pananaw ko kung may senior pastor sa Bible. Hindi biblical yung senior pastor. Ang biblical, bishop. Ang biblical, pastor. Bishop, elder, presbyter. Hindi ko ang presbyter. Bishop. Na haluan lang ng sistema ng kanglibutan ang bishop. Pag bishop ka na kasi dapat, hindi ka po. Kalbo ka na. Bakit hindi bishop? Walang cardinal sa Bible. In the Greek, cardinal means chair. In the Greek ng chair, cardinal. Kaya there is a chair of authority in the cardinal. Kaya cardinal ang gamit niya. Kasi yun yung chair. Yun yung ginagamit ng mga Pariseo. We have the cardinal, we have the chair of Moses. Kaya meron din tawag sa government na chairman, the chair of the kapitan, the chair of power. That's the chair. And cardinal, it means chair. But it's used wrongly. Okay. Another power, not only in feeling, identification, I think in verse 18 it says,
verse 18. And they called them and commanded them not to speak. Ito na, no, mas matindi na yung level. Huwag na kayo magpatuloy dyan sa ginagawa-gawa nyo na Panginoon, Panginoon. Yeah, Jesus, Jesus. Stop. Do not teach. Do not live for that name. Ha? Pinatawag. Grabe yung power nito. Yan anong sabi nila? Here's the power of persecution. But Peter, verse 19. But the believers answered and said unto the leaders, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge you. O, ayo, magusga. Pero kami, we cannot follow you. But speak the things. Number 3 is the immovable stand in their faith. And praise God, no? Ang influence sa atin, nag-grow ito. Hanggang, sabi nga ni Pastor Domingo, magkaroon tayo ng unshakable. Maging ginagman na ito, building. Maging ginagman di Pilipinas. I-faith tayo, ipanagserve tayo. Okay, but kung natin kapagsan, immovable ang ginagman. Ang magulo, ang magulo. Nainad-nad kung sa iba mo. Naipilnit ito. Sun Jesu Cristo. Ya ako tayo. Amen? Amen. Parang may na yung ibig. Gutom na ba kayo? This is the only way that our Christ-like living pursuit is to stand. And the prophet, no? Just outline natin the prophet, the game. Alam niyo ba ang greatest game? No? The greatest riches? Godliness. Respecting. Sabi niyo Biblia. For godliness with contentment is the greatest game. Walang kapangot. Observe niyo yung investigasyon ngayon. They are talking of millions and billions of money. Naka-freeze. Hindi na makuha, hindi na magamit. Kasi they are under investigation. Ang yayaman ng mga tao na ito, ha? Hindi ko alam saan nila yung pagtatagong iba. No? At nakakalungkot kasi akala ko mga Christian ito, pangalan ng kumpanya, Alpha Omega. Saint Bernard. Saint Timothy, yung testamento. Tapos, the sky is the limit. Tapos na, kontrata. It's a billion and billions. Talking of faith riches. But the true riches, sabi ng Bible, great things. Christ-likeness. Yan ang pinakamayaman. So the prophet, no? Dito, tingnan nyo. In verse 10, balik ako sa verse 10, chapter 4. When they were persecuted, they were attacked, they are in a warfare, to live for Christ. Anong sagot nila sa verse 10? Chapter 4, verse 10. It says here, be it known unto you. Ayun. Ito sana ang ating message palagi. Makinig kayo sa mensahe namin. Halimbawa, nasa Kamaritis ka. Nasa grupo ka ng komunidad mo. Istorya lang naman. Wala kami magawa. Dapat, bago tayo maghiwalay, sabi, be it known. Christ is the same. Alam niyo mga kapatid, whether you like it or not, whether you are young, old, o ano man, pastor or not, you are pastor or not, full time in the mission or not, there is a time that you will do us. Kung nasa minatayan ka, nasa pagkapi-kapihan, or nakaupo ka lang, may dadaan, there is a time. There will always come a time. Ha? Ewan ko kung hindi nyo ito nanasa. Kami po, pastor, mamatay lang ako, wala pang nagtanong sa akin. There will always be. Maybe in a crowd, may nagtanong at ikaw lang yung parang nakapick up, binabaliwala, ikaw lang talaga ang piling tumulong. Kasi you have
Christianity. So the prophet is, no? Persecution is normal, no? The warfare is there because Satan don't like you. But here's number one prophet. You must have an impressive preaching of Christ. Ito, sabi lang. Be known. Ito yung impressive preaching nila. No? Unstoppable preaching. Sabi dito. No? Tingnan nyo. Verse 10. That by the name of Jesus Christ of Nazareth, pinako niyo siya sa cross. But where is he right now? He is raised. No one can stop. No? Even the persecution of our Savior, even the war they lodged against Jesus. Biro mo matatapos yung gagawin ni Kristo. Tapos na ang history. No? Isa na lang antay natin, pagbabalik na lang. Fulfilled na lahat eh. Isa na lang, ang pagbabalik na lang inaantay natin, yun na lang. No? Parang ano to eh, parang pastor ka. No? Sabihin mo, naka-ready na lahat. Nandyan na yung brand ng kutsi. Nandyan na yung paradahan ng kutsi. Nandyan na yung pagsasakay o sasakay sa kutsi. Isa na lang talaga ang kulang. Pera na lang. Ayun ang pinakamalaga. Para mangkin mo yung kutsi. Nakahanda na yung paradahan. Nakahanda na yung sasakay. Ang lagto-lagto di anak mo, umay kumanday kutsi. Karag-karag pa rin ang kutsi. Si Pastor Kumpalas, Rusi pa rin. Ito, powerful na yung Rusi. Hindi naman pagtatawalan ng Rusi na yun. Proven na siya na the best motor in the world. Rusi. Ang dami ng tinalo na motor. No, pinagtatawa na Rusi, rakrakan, usaran, tanto isublim. Ngayon, lahat ng pastor, Rusi na. Wala nyo pa nagrakrak mo. Umandar lang ka, tarapi lang ka. Masaya lang ka, gamitin. Ang pagbabalik ng pagkakas, wala. We are waiting for that glorious day. Ano si Rusi? Yeah. Inspired preaching, lalong inspired people, inspired no, na paglilingkod sa Panginoon. Yeah. Dapat yan ang ating ginansya sa persecution. Okay. And secondly, the indestructibility, not only of our preaching, but the indestructibility of our message. God's word. Sabi dyan, the one you crucified is the one that rose from the grave. Sabi dito, verse 12, verse 14, saan ba ito? I think in verse 11 rather, no? Verse 11. This is the stone which was at note, no? Ito yung rock, ito yung bato, no? Na ipinundan ng Diyos, pero pinagtawanan nyo. Walang kwenta. It's a no. It's a nothing. Yan. Zero ang value sa mga builders ng sanglibutan. Sabi dyan. No? But, you see, indestructible. Abay. He was become the head of the corner. He was become the head of the foundation. He is the head of our church. He is the Savior of the whole world. But effective sa ating mga kumilala, tumanggap, no? At atin siyang sinampalatayanan na yung kanyang ginawa doon sa cross ay para sa atin. Para sa ating kaligtasan. At yun ang pinapasalamatan natin sa Panginoon. Hindi nagbago. Immutable. Sabi na natin, no? Yung kanyang pagka-Diyos. That's why verse 12 declared here is one of our favorite as we preach the gospel. As we live for Jesus. Salvation is found in any other. Walang ibang kaligtasan. For there is none other name under heaven given among men whereby we must save. Dapat tayong mga mananampalataya
Huwag na tayo magduda dito. Huwag na tayo maghanap ng bagong turo. Yung tinuro sa atin ng patriarka natin, hindi sila nag-magic sa atin. Nangamatay sila, doon lang, bigpo sa Panginoon. At they have, sabi na, prepared the way, the hard way for us. Eh, mayroon na tayong group. Ito na yung komunidad natin. And mag-grow na tayo. And let's pray for the next generation. Maturuan natin ng tao. Kahit sa gitna ng crisis at persecution. Encourage the next generation. Ako ay encouraging my family. Kaya sinasama ko sila kahit saan. Pinapakita ko sila ang ministry. May binuntahan kami isang outreach. Isang bundok. Hindi outreach, but mission work. Parang magsimula sana. Kita namin yung tao kaya nag-community kami. Kinukuha namin yung mga product nila kasi pag ilabas nila yung product nila, pamasahe pa lang, yung crudo pa lang ng karga, lubi na. No? Ang sa amin, pag walang bagyo, sa Biskaya, talagang ang saging doon, walang presyo. Walang presyo. Pag sa bagyo, mahal dito, kaya natin sabi, mahal. Sa Biskaya, pang-unggoy lang talaga yung saging. Ang mura talaga. So, ngayon gagawin namin banana chips para madala sa bagyo. Kasi dito ang turista. Kalimutan namin tinda, kami lang yung kakain. Walang pera doon, dito turista. So, dinadala namin dito para matulungan yung community. Ang tawag natin doon, helping their health need. Health need. Health need yung wala silang pampaiskulan. But the real need is the gospel. Yun yung dali natin. So, yun yung mensahe natin. Hindi nagbago. No? Yung Panginoon natin, He's faithful. Sabi nga dito, no? Walang ibang salvation. And when they saw the boldness of Peter, sabi niya, they perceived that they were unlearned, ignorant, but they were with their Savior. Okay? So, number two. May ano pa ako? Okay pa? May ilang minutes pa ako. Oh, the way in pursuing Christ-like living. Yan. Ephesians chapter 4, or gusto ko lang lundagan itong mga ano na ito. Mga talata na ito. Kasi napakayaman, no? Ng mga talata na ito. So, we know that there's a warfare. Now, God is teaching us the way. Yan. The way to Christ-like living. So, maganda, no? Tinuro naman sa Bible. Yung pamumuhay ng Christ-like. Yan. So, now yung Christ-like living, makita natin dito, may inihanda ang Panginoon na daan. Ha? At may tatlo tayo dyan titignan. Ha? Tatlong avenue. Ha? Sa pamumuhay natin, sa paglilingkod, yan. At sa mga desisyon natin, to win, no? This vertical, yung decisions natin. Okay, so una, literally, by walking. So chapter 4, punta na tayo sa Ephesians. Ang Ephesians ay napakayaman na libro. Sa Asia Minor ito, ang the church of Turkey, modern in Turkey. At nagsimula ng gawain dito, hindi naman talaga si Paul. Si Apollos, kasi nung sabi ng Acts 19, pagdating niya doon sa Ephesus, mayroon ng 12 disciples or 12 believers na naabutan nito. But anyway, ginamit sila ng Panginoon. At kung hatiin natin itong Ephesians, dalawang hati lang. Chapters 1 to 3 is about our position in Christ, or doctrine, no? About our relationship. Start from chapter 4 is the application. Ito lang talaga, application na. In what is established as relationship sa Panginoon. So, Ephesians chapter 1, yung pinili tayo ng Panginoon, mapalat ka, isa ka sa niligtas, si Porno, sabi doon. Hindi ka niya tinignan, ikaw yun. He chosen you that you will be one that will accept the gift of salvation. Inihanda niya lahat ito para sa atin. Chapter 2, pinakita diyan yung makapangyarihan na kasalanan na
take over ng kapangyarihan ng ginawa ng ating Panginoon. From walking dead to walking alive in Christ. Yan yung chapter 2. Chapter 3 is about our church life. That's why chapter 3 ends in verse 21. Ang sabi dyan, unto Him be glory in the church. I-gloria niya mo Diyos, nagtieng, ito'y trabaho. Ito iglesia. Wala na iba, sabi niya. In the church. Not outside the church, in the church. This is the government, no? This is the kingdom. This is the dispensation, covenant, na inihanda ng Panginoon sa panahon natin. Sabi niya, throughout all ages, by Jesus Christ, throughout all ages, until He comes. Biro niya, ganun niya kamahal ang gawain na ito. At darating ang katapusan. Mag-iwan sa akin. Wala nang plan B si Christ. Tayo na lang. Tayo na lang yung gamitin niya. Kaya in chapter 4, makita natin dyan yung application. So, magsimula dito, sabi ni Paul, may tatlong bagay tayo na maaral na. By walking worthy. In verse 1, sabi niya, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation, of the calling, of the salvation. You pursue to walk this way. Sabi niya dito, this is a worthy walk. Yan. Now, mayroon ditong tatlong bagay na makita natin, only God can provide. So, i-connect natin sa Panginoon. Kasi ang sabi niya sa chapter 1, verse 1, chapter 1 of Ephesians, if you read verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints. So, sinulat ito sa mga mananampalataya. So, in chapter 4, pinaalala na dito na ang isang saint, yan, ang isang mananampalataya, ay ito yung buhay natin. This is our life. So, in walking, in this worthy walk, He is reminding us of three things. Number 1, God powerfully gave us a saintly life. God powerfully gave us a saintly life. Okay, tingnan yung katabi. Okay, tingnan mo na sa katabi sa akin. Katabi. Uy, santo kagaya. Kaslasaan. Santo! So, ang una niyang gagawin sa atin, gagawin niya tayo, no, na bigyan ng kapangyarihan, ipamura yung kanyang santo. Ito na, no? A saintly life starts in verse 2. Tingnan yung chapter 4, verse 2. Ano yung una? Na saint, santo? Humble. Lowly. Hindi mo makita ito sa labas ng tao ng Diyos. Everyone is proud. O baka sabihin natin dito, Pastor, salamat. Wala yan sa taga-Bingge. Nandun yan sa Vizcaya. Mayayabang kasi dyan. Ito yung klase na ugali na walang gusto tumanggap. This is given by God. Lowliness. Yung pastor natin, I believe some of them, maybe kung timba-timbangin, or dissect. Lali, salamat. Your English is very, very good. I-dissect. Magpagpanulo ni pastor. Baka nalain nag-sales lang. Aglain na umakat, umalis. Ikaw, wala ka sana dito. Makinig ka lang sa inuman dahil sa lakay na Domingo, di ba?
Hindi mo din talagaan, nagapuan na nagkita. No, it's not us, it's God. Ang Diyos kasi nagtuturo sa atin. Godliness, no? It's about lowliness. It's about accepting, no, na saan ba tayo galing? No? Pag sinabi ng lowliness, you look inside, no? You are sinner. Wala kang kwenta. Grace lang ng Panginoon talaga. No? Kaya nung ako din, no? Minsan, nagyayabang din tayo na dami ko na nagawa siguro. Look inside. Then, when you look outside, ang dami pa. Magnanakaw na kurak. Baka wala tayong nagawa pa. Baka, alam yung sakit ng church? Yung ayaw i-apply. Nahiya tayo. Sabi yung grabe naman kahambol mo yun. It's the spirit, no, that just obey God. No? Lord, I'm here. Ang dami pang tao dito sa labas. Kaya sabi ko kanina, pag sinasama ko mga anak ko, natutuwa sila dahil nakikita nila yung mga tao sa labas na mas may mahirap pa pala sa kanila. Mas may nangailangan pa pala sa kanila. So one time, nag-outreach kami. Namigay kami ng ayuda doon sa baryo. At pag mamit mo yung mga tao, minsan yung mga damit nila, yun lang talaga. Yung mga, hindi nila style yung damit, yun lang talaga. No? Hindi yung damit na napanood nila sa YouTube. Kasi yun lang talaga ang damit nila. Di ba? Kaya pag magdala ka ng damit doon, masaya-masaya sila. So, sabi namin, pwede ba, pagka-bihis ninyo, halito kayo, bihis kayo, marami kaming damit, mag-Bible study tayo. Aba, pagkatapos ng bihis na, paglabas nila doon sa mga tahanan nila para ano na, yung paglalayo pa, nakiligo lang muna para magamit yung mga bagong damit kasi nilalabhan muna namin. Amin munang disinfect, para malinis. Aba, paglabas mo, may nagbigay doon ng ano, uniform ng LaSalle University. Alam mo, taga LaSalle na eh. Doon ka. Eh, may pinaglumaan na uniform ng nurse. Ah, parang nurse lang. Uniform ng nurse. Sabi ng mga anak ko, ano, nurse na siya. Kasi, yun na lang, di ba? Eh, may doktor. May nagbigay ng high heel. Hindi marunong mag-high heel. Baliin mo yung high para maging heel na lang. Ganito yan, auntie. Ay, nahigat na magnan, kasta lang. Yung saya. Look outside. Then look below. Mga tao, nagmamayabang ng buhay ko. Life is short. Minsan, yung mga churches pa nagmamayabang sa kabaho na. Ay, kabaho. Baka makabilihan ng pang-ministry. Sabi ko sa bilhin ng OCC, shoe boxes for ministry. Kabili ka ng hollow block. Matapos yung mga projects natin. Kaya kami, may projects din kami sa bilhin. Through livelihood, at least, assist namin, tulungan namin. And look above. That is lowliness. Look from the Bible. Not proud of what you are, but only by the grace. Anong susunod? Ito, God grants us powerfully not only lowliness but meekness. No? Ito, napindit ang meekness kasi you are empowered, you are powerful, but you put under control. Ang problema kasi, pag entitled ka, pag pinagpala ka ng financial, yung papasok ko, is the spirit of arrogance. Uy, pastor, huwag mo kong pawalisin. Sa aming church, sabi namin, bago ka mag-deacon, maglinis ka ng CR for 1 year. Kasi CR namin. CR ng church. Kailangan na mag-walis ito. Kailangan na mag-linis. It's good. It's a spirit of meekness. Under control. Jesus is a meek person. Meek. Marami sa ating makapangyarihan minsan, pero namimili tayo ng gusto natin. Hindi ako pili dyan, pastor. Entitled ka. Narin yun na yung self-entitlement.
self, self-made ako. May nakita na rin tao self-made? Wala akong nakita. Kasi nung maliit siya, may nagpuna sa puwit niya. May nagpa-dodo sa kanya, nagbibiro. May nagsubok ng lugaw. Walang self-made. There is no self-made. All of us are under someone. Praise God. God is teaching us just to believe. Yan lang yung magkaroon tayo ng Christ-like living sa panahon niya. Number 3, sabi niya, long suffering. Wow, long suffering. Or patient. Patience in serving the Lord. Or patient in serving the Lord. Long suffering. We're waiting for Christ coming. And we are commanded to witness, to share. Yung salita na hawis. Ano salita na agserbi kini ako Diyos. Hindi ko nakabambyo. Next, forbearing one another in love. It is loving each other, loving the ministry. This is God who powerfully gave us this conduct, no? Character. God ito sa Diyos. Yung love, heavenly. The opposite of love is not hate. The opposite of love is apathy. Walang pakialam. Okay lang. Buhay naman ka. Masaya naman ito. Ba't pa ako mag-love-love? Apathy. That's the problem of our people today. They just don't care. But it is God who will produce this. God powerfully. Number 2, no? In walking worthy, God not only powerfully gave us a saintly life, but God purposely gave us a spiritual lesson. Ano yung spiritual lesson? Sabi niya, no? Galing to sa Bible. Kasi sa mundo, wala ito. Endeavoring verse 3. Now, here's the lesson. Here's the learning. Here's the spiritual truth. Endeavoring. Ang unity daw, no? Sabi niya, endeavor. Kasi itong church dito sa Ephesus, marami din silang problema. Actually, this is a group of, sabi natin, no, mga house churches. Marami sa Ephesus yan. No? At ang problema dito, no, yung background nila, na nakalingon pa rin sila doon sa kultura nila na si Princess Diana or si Princess Goddess Diana, di ba? Si Artemis, no, yung one of the 7 wonders, no? Yung temple nila. Ganon sila kayaman, kaya bumabalik sila doon, parang hindi sila makaalis-alis doon at yung unity nila sa Panginoon, parang half-hearted. Kaya sabi ni Paul, hindi na. I-endeavor nyo na makisa sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. No? Meaning, in the spiritual learning and lessons that we have, no? God is discouraging us, no? About discord. About discord or disunity. Sa family, magkakagulo. Sa church, away ng away sa meeting. Hindi yun sa Panginoon. Yan yung sinasabi niya dito. And this is where we get the only worldly use word today. Ginamit siya ng sanglibutan pero sa Bible galing. Minsan lang ito na-mention sa Bible. The word is synergism. Unity. Synergism. In the Greek, synergica. In English, no English. No English. Romans 8:28. Doon to nakasulat. May mga cellphone ka dyan, buksan niyo Romans 8:28. Then tingnan niyo sa Greek. Yung Greek na work together is the word synergica. Translator cannot translate in one word the word synergica or synergy or synergism. Alam mo? Inadapt ng business world ito.
inadapt ng mga corporate world, inadapt ng US, Philippines, yung mga tinatawag natin mga networking, mga business. Ito ngayon ang pinakamalakas nilang word, synergism. Synergy. Diba? Working together. Kaya, no, nag-away-away ang network ngayon. Magkasama na si JA. Diba? At ibang mga network. Kasi yung mga bangko nagkakaisa. Diba? Yung mga negosyo nagkakaisa. Diba? Tingnan nyo. Yung alak. Masama naman talaga ang alak. Pero grabe yung pagka-synergy, pagka-picture sa television, inumin ng tunay na lalaki. Pag hindi ka manininom, hindi ka tunay. Basit lang. Basit lang. Ano ba dito? Grabe ang paggamit ng sanglibutan. Pero yung salita na yan, nasa Bible. And church do not use it. Neglected it. Synergism. Sabi kong synergism na nabasa ko ito. Ang isang baka, nakakahila ng 9,000 pounds. Isang baka. Samahan mo siya ng isang baka, individual. No? Nakakahila yung isa ng 8,000 pounds. So 9,000 plus 8,000 ilan? Nahina ka sa mathematics, walang mathematics sa bibig ko. Kaya hindi namin nakikita yung offering. Pasapis na kami natin. 17. Oh, 17. Sabi nung nabasa ko, pag individual, 17 yung nadala nila. Pag synergism mo daw, isama mo sila, isahin yung lakas nila. They can add 13,000 pounds. Total of 13 plus 17. $30,000 pounds. Synergism. Pag magkaisa na tayo, pag-pray natin sa pastor, pag-pray natin yung mga minister, tulong-tulong tayo. Sabi niya, endeavoring. No? It's a hard work. No? Ministry is the only business in the world that is created for others. Wala na iba. Si San Miguel, pati sarili, San Miguel na yun. Para yumaman yung may-ari. Ang church, walang paloob. Palakas. Kaya kung mga pastor, tingnan lang paloob. Yan, ito lang yung yan lang, lumaki. Ito, zero, wala nang utak. Ito, wala din. Tapos pagkatawanan ka natin. Ngayon si pastor, magtinda ng kunti. So, what separates kung mag-business man sa pastor, kunti lang. Huwag nang sobra. What separates is stewardship. The business in the world, don't for stewardship. They own everything. They are not stewards. They are the owners. But Christians are told, God is the owner. We are stewards. You give 1 week. 1 day to God. We give 100, 10%. Plus other sacrificial. Stewardship. Tinuro sa atin ang generosity. Tinuro sa atin ang godliness. Spiritual lessons is let us discourage division but be united. The beautiful word of synergism. Sa Bible, Romans 8:28. For we know that God will work all things. The word work all things is one word. Synergita. Synergy. No English. You cannot find an English word for synergy. Kaya, ginawa ng King James, 2 words. Ginawa ng NIV, 2 words. Ginawa ng NESB, 2 words. Wala siya mag-translate. Yan lang ang salita. Originated in the Bible. Very much abused and used by the corporate world. Yan ito na nagagamit sa church. Number 2, sabi niya dyan, no? Endeavor to keep the unity, no? In the spirit, no? Then unity, no? In love. Yan. Sana. Unity in the body of peace, or in the band of peace. Let us endeavor, no, to diminish unpeaceful and disorder na paglilingkod.
the spirit that destroys. Paglilingkod natin sa Biblia. Okay, number C, number 3. God powerfully gave us the saintly life, purposely gave us a spiritual lesson or learning. God gave us plainly the secret lesson. Now, plainly, makita natin dito yung doktrina talaga ng Bible. Yung doktrina natin bilang mananampalataya. Anong sabi niya? Verse 4. Here's the doctrine. Here's the secret truth. Plain na ito. Alam na natin ito. Pero ulitin natin. Sabi niya, there is one body. One church. There's only one body. The body of Christ. This is the body where we are born again. This is our new name. This is our new family. New community. This is our brotherhood. Companions. We are one body. So, here's the secret lesson. There is unity in the church. Number 2, unity in spirit. So, unity in the comforter. We have one spirit who works. Now, sabi nila, yung kadala ko lang musika, in the King James Version, nung translate daw ito, 100 translators are fighting. Yung translate nila ito, into King James, in 1611. 50 translators are devoted to write Holy Ghost. 50 of them. The other half 50 is putting Spirit. Kaya dito sa King James, may mabasa kang Holy Ghost. Meron may mabasa ang Holy Spirit. Nag-aaway kasi sila. Nag-aaway yung mga translators. Kaya may Holy Spirit, may Holy Ghost. Pareho lang yun. Holy lahat yun. One Spirit, one comforter. Then sabi niya, one hope. Of course, we have one conviction. One church, one comforter, one conviction. Saan naman ang ating pinapangaral? The only hope that the world needs. And there is a crisis, there is corruption. Alam niyo si David? The hope of David is God. Ang kanya din si David. But in Psalms 51, verse, I think 13, sabi ni David, Lord, after you create in me a clean heart, restore my joy in salvation. Anong sabi niya sa verse 13? I walk into the ways of the transgressor. Ginamit siya. Ginamit siya ng Panginoon. Marami siyang kaya, pero ginamit siya ng Panginoon. Because He knows that in God, there's always the hope. We have one conviction. Isa lang ang pinapangaral natin. Of course, anong sabi niya? One hope, then one Lord in verse 5. We have one Christ. Only Jesus Christ that we preach. Wala nang iba. He is unique. It is where our gospel centers. The life, of course, the ministry, the death, and the resurrection of Jesus Christ. Doon lang ang ating kapangyarihan. We have one Christ. Ano ba? Sabihin niyan, we have one faith and one baptism. Yan. One faith. We have one one comforter, then one creed. One creed. No? Very important. One creed. Faith in Christ. Ano yung mahalaga dito? Baptism. Yung creed na. Sabi na, hindi daw importante. Kasi ano kasi meaning dito? Baptiso. Immerse. Yung piling mabaptize. Baptiso lang talaga ang meaning nito. But here, it's translated the baptism of the Holy Spirit. But baptism is so essential. It's our creed.
It is our body, no, of covenant, no, na talagang those who accepted Christ will be baptized as taught by Christ. Of course, sabi niya dyan, one God and Father of all who believe. Father of all, and sabi niya dyan, who is above all and through all and in you all. We have one Creator, nothing. Okay, so, mga kapatid, still have 5 minutes. Makita natin dito mga kapatid, yung way. So ngayon, tingnan natin, the working worthy. By working worthy, here's the way. Paano tayo maglilingkod sa Panginoon? Next verse. Sabi niya, verse 7. The word but, no? Pareho nito na request, pero parang mayroong kunting about God's gift. No? Kaya, but, sabi niya dyan, yes, you are now walking with the Lord. But God did not stop there. He is now challenging us to work worthy. No? Sabi niya, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So makita natin ito mga kapatid. Una sa lahat, binigyan tayo ng gift so that we can work worthy. Hindi lang mamuhay. Maglilingkod sa Panginoon. So, una, yung gift dito ay intentional. Galing kay Kristo. Intentional. So, you are saved where you are. And you are put in that church where the church is placed. Kasi doon ka gagamitin ng intentional yan. Hindi mo pwedeng sabihin, ayoko doon eh. Doon ako gusto. Yan ka nilagay ng Panginoon. Kung nilagay ka ng Panginoon sa luwakan, doon ka niya gagamitin. Intentional yung gift ng Panginoon. Number 2, sabi niya dyan, no? We are given gifts, all believers are given interdependent na gift. No, hindi pwede iwalay ka. Interdependent. Kaya, kami mga pastor, iba-iba ang gift namin. No? May gift sa administration, di ba? May mga pastor, gift of leadership. May mga pastor, gift of evangelism talaga, yung hilig nila. No? Church planting. Yun yung hindi nahihiya. Talagang nagpipreach sila sa mga marketplaces. Hindi na nahihiya. May mga dala sila, microphone. Share ng stuff. Iba-iba. Sa atin dito, iba-iba ang gift natin. Hindi pwede sabihin na, andito na yung gift. Mahalaga yun. Intentional and interdependent. Maski, pero ay nandun na kami sa kusina. Kaya wala kayo makain namin. Kung hindi sila nagluto. Diba? Ay, pastor! Nagawalis lang ako eh. Yun lang kaya ko. Uy, mas malaman ka pa kay pastor. Kasi cleanliness is next to. Ayaw ko pa si pastor. Mga kapatid, smile lang ang trabaho ko. Ay, sinabasa na ako sa YouTube. No? Sabi niya doon, magpapakamatay na ako. Pero, nangako ako, pag may masalubong ako, na mag-smile sa akin, yung unang masalubong ko, hindi ko tutuloy yung pagpapakamatay ko. Nasalubong niya, baptist papunta sa church. Nakasimangot. Ibig sabihin, naikwento niya, kasi nag-smile. Kaya naikwento niya sa YouTube. Nag-smile na eh. Kaya nasabat ko, gusto nga, nagbaliw kay panunod ko at pakamatay. At kunak na ko at masabat ko nag-smile. Hindi nag-smile kanya. Parang nabaliwan niya eh. Parang nanlilisik yung mata ko sa plano ko. Diba? At yun, natanong ko siya, ba't siya nag-smile? Sabi niya, papunta kasi kami sa church. Pili ba akong, pili ka ba namin sama kung wala kang gagawin? Hindi, parang nakatayo ka lang, sumama. Napasama doon, naligtas! Nagkwento! Oh, even smiling is a gift. Mamaya pag-ulit yan, baka maraming tao doon sa kanila. Yan sa trading post. Nakasimangot, mura ang kamatis. Mura ang gulay. At paglabas mo doon, galit ka kay Pastor Lalaan. Kasi ang haba ng tinuro, ang haba ng preaching. Nagutom ka, nag-ulcer ka. Pakamatay ko
tuloy nagkakamatis mo. Joke lang yun mga kapatid. But even a smile is a gift. Amen? Even a simple act is a gift. Sabi nga, little is a gift. Little is much. Diba sabi nga? Yung God is enough. No little ministry. Maring may lang yung pagturo mo dito. May labit naman. Eh. Meron ako nagawa para sa Panginoon. Baka sabihin nyo, hindi naman kami nakinig. Okay lang, basta nakaupo ka dyan. Okay lang alam. Kahit ipaalam mo pa, nagipan naman ako. Kapatid, ministry is a joyful ministry. Let us serve the Lord. Sabi niya, no? Ito, ilas ko na, kayo na lang. Close ko na dito. No? Intentional, yan. Impressive yung gift ng Panginoon. Now, i-close ko na dito ha. The working of the gift, or worthy of the gift. Sabi niya dito, verse 7. But unto everyone, according to the measure of the gift. Now, verse 8. Wherefore, he said, sabi ng Panginoon, He ascended up on high and led captivity captive and gave gifts unto men. Alam yung background nito mga kapatid? Yung mga believers dito, lumilipon pa rin sila doon kay Goddess Diana. Kasi napakayaman ng syudad. No? Napakayaman ng kultura nila. At parang sabi nila, powerful naman si Diana. Dami niya niyang follower eh. No? Yung mga sex, ano nila doon, mga prostitute, di ba? Tawag na holy prostitute. Grabe yung ano doon. Pag-worship nila kay Diana, sold na sold sila, parang gano'n. Sabi ni Paul, hindi na. Si Kristo mas matindi. No? Tinalo na niya lahat. He led captivity. No? Ikaw na captive ng sanglibutan. Ikaw ay captive ni Diana. No? Last lang yung napunuan ng buhay mo doon. Pero hindi mo nakuha yung gift ng Panginoon na eternal life. Si Kristo, para siyang conqueror. Yan. Kinanker niya lahat. Yan sabi niya sa verse 8. Until verse 10 na ako. Sabi niya dito, He led captivity captive and gave gifts unto men, no? The church. Now he ascended, but he also descended first into the lowest part of the earth. No, maraming interpretasyon dito. Pero simple lang ito. Ay, kailangan kayo. Ang parang sinasabi ng Bible, no? Si Christ, not only conquered, no, but talagang he complete his mission. Hindi lang siya nabuhay sa sanglibutan. He even go lower than the earth. And that is he died. He died for you. Then he rose again. No, may kasi paniniwala na pumunta siya sa inferno. I think that's not the issue here. Ang mga doktrina na. But what this Bible is telling us, he even go to the lower part. No? He even captured death. Yeah. He even inabak na ni patay. Yan yung ibig sabihin yan. Then ang sabi niya dito, no? In verse 10, he descended in the same also that he ascended up far above all the heavens, that he might fill. The word fill, no? in the Greek, no? Means he will complete everything. One thing, maikawa niya na kurang tinarabi na. He filled all things. He completed everything. Yan yung sinasabi dito sa Bible. That's why let us serve the Lord. Worthy calling better. Is to be Christ-like na panagbiyak tayo bibigyan. Then lastly, He gave us a winning call. He gave us a winning call. The church in verse 12. Verse 13. Basahin mo na. At sa biyaya at tulong ng Panginoon, we all become the vessel God will use us in this time as this. Tayo yung last generation. Mga kapatid, in closing sa Bible, marami tayong makita dito na struggles. We need to Pastor Domingo. The struggle of the church, the struggle of the struggle of the God's people. But they are defined by their relationship sa kanilang faith. Ano lang, Panginoon, bless mo ang iyong mga salita. Salamat sa tema. Salamat sa katotohanan. Salamat, Panginoon, na nagkatipon ang mga anak niyo dito sa Pico para sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan at pakinggan namin ang napakalaga niyong mga habilin o mensahe para
sa panahon namin na ito, we can stand in the gap. We can stand in the testimony that we are identified with our Lord and Savior, Jesus Christ. Bless these truths, bless the lessons, and guide us, O God. For this we pray in Jesus' name.